Pilipinas, ang oras po 6:39. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Malapit na po ang long weekend. Talagang nag-aabang tayong lahat, ano? Dahil ilang araw na mawawalan ng pasok or magiging holiday next week, Semana Santa. Pero bago po yan, may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, March 19. Sa anunsyo po ng Oil Industry Sources, may dagdag na 10 centavos kada litro ng gasolina, habang may tapyas naman na 10 centavos kada litro ng diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang pagbabago po sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende pa rin sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos Kumpanyeras. Paalala po sa mga senior citizens na bibili ng LPG, liquefied petroleum gas, meron po kayong deskwento basta't gamitin po ang inyong senior citizens ID or ipakita na kayo ay at least 60 years old na. Dos Kumpanyeras. At syempre sa mga mananakay na senior citizens, meron din po kayong discount sa pasahe. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Dahil po ang ating talakin, magtataka siguro kayo, bakit laging mana, lupa, utang? Ay kasi ito po yung request ng karamihan sa ating mga tagapakinig. Dahil ang sasagutin natin or ang pag-uusapan po natin, sinamarize ko na po para sa yung ating mga tagapakinig na may mga questions na related sa pagbili ng mana, masagot na po ang inyong mga katanungan at hindi ko na kailangang isa-isahin pa ang bawat na tanong ninyo. So, sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe patungkol sa binibiling property na mana ng seller, makinig dahil tatalakayin po natin tonight ang mga dapat natandaan ng buyer kung bibili ng lupang mana lang or minana ng seller. Dos Kumpanyeras. Ipadala po ang inyong mga mensahe sa akin sa pamamagitan ng pagte-text sa 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong question sa pamamagitan ng comment sa ating DZRH TV 4K live stream on YouTube. At pwede din po sa ating DZRH Dos Kumpanyeras Facebook Live tonight at DZRH News Television Facebook Live and then sa DZRH News Facebook Live. Dos Kumpanyeras. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, magandang gabi muna and acknowledging our viewers and listeners tonight. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat po ng nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DZRH News 666 sa talapihitan sa kanilang mga radio or kung ano man pong frequency, dahil live po tayong napapakinggan via 21 relay stations nationwide. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi sa iyo sa acknowledging din ng ating online PA tonight, sina Gael Enriquez and of course Kenneth Arevalo. And then, nanonood po sa atin Sniper, si Gael at si Pancha Sabordo Jr., Daddy Rowel Resha Phil Barbie. Sabi niya, good evening Attorney Seco, makinig muna ako before mag-prepare ng dinner. Sayang ang dagdag knowledge. Magandang gabi po sa inyo. Ano po bang piniprepare na dinner tonight? At syempre, Herminia Villaluz, magandang gabi po sa inyo. At Sen Hamilia Abetria, magandang gabi. Sa IBP Marinduque, mga nanonood sa atin dyan. At syempre,
happy belated birthday kay Ryan Abetria. Kailan ba ang birthday niya? Miss Zen Abetria dyan sa Buwak, Marinduque. Magandang gabi din sa iyo kay Macy's de Guzman, Tita Ami Miraflor Garcia, Aida Villa, si Eduardo Narvaez, at syempre Grace Recta, Gina Alonso, okay, Miss Roxanne Costo, and Valentino Melena Poncia, at Violeta Montecalvo Zambrano, Moon Beats, Maricor Angeles, at syempre, okay, Odette Oxales, at Charo Abraham, Mami Belen Rivera Ibitz Escueta, Josephine Garimbao sa Michigan, Wilson Aldea, Irene Almodovar, at maraming iba pa. Yung pong nagpa-follow up, no, ng kanilang napanalunan, ay pagpasensya na po ninyo, wala po akong control doon. Si Sherwin Bata Alfaro po ang in charge, no, dahil hindi ko po personal na pera yung pinamimigay. Noon pong mga nagdaang panahon, nagdaang linggo, ay sa akin at saka isang generous sponsor po, no, yung pera na ipinamigay, kaya ako po ang may say doon, ako po ang may control. Pero yun pong station promo ay si Sherwin Bata Alfaro po, no, so hindi po ninyo ako kailangang i-text. Si Sherwin po, pwede ninyo siyang i-message at siya po ang in charge sa inyong mga napanalunan, although lahat po ng mga pangalan ng nanalo last week ay naipadala ko na sa kanya. Dos Compañeras. Yun pong nagre-request tungkol doon sa pagpapatitulo ng lupa na public land. Okay. Pag public land po, hindi po ninyo mapapatituluhan kung ito ay public land, no, na doon na hindi capable or yung tinatawag nating inalienable and indisposable. Kapag ka po public land na nabibilang halimbawa ay anong tawag doon? Nasa preservation area, park, at maraming iba pa. May mga previous episodes po tayo niyan, pero maglalaan din po tayo ng oras para dyan sa mga susunod na pagkakataon. At syempre, Miss Maria Teresa Lazaro, magandang gabi sa inyo. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga coffee farmers and growers, coffee producers sa iba't ibang panig ng bansa. Mabuhay po kayo. Kahapon na isang napakagandang pagkakataon para po tangkilikin ang ating mga local na coffee dito sa Pilipinas. No? Dyan po sa Resorts World, dyan sa Marriott Hotel, nagkaroon ng tawag doon, coffee festival dyan sa Resorts World area kahapon. So congratulations po sa inyo at sa ating mga manginginom ng kape, hindi ng alak, no? Although meron na din pong kape na merong kahalong alak, no? Pero yung mga manginginom ng kape, I hope tangkilikin po natin ang local coffee natin. Dos Compañeras. Okay, so dakuha na po natin ang ating talakayan patungkol doon sa mga dapat tandaan kung bibili ng lupang mana or minana ng seller. Unang tanong, syempre, titulado ba ang property? No? Magmamatter po ito later on. O kaya naman ito ba ay tax declaration? No? At syempre, totoo bang patay na? No? Yung pinanggalingan ng property at ito ay totoo bang mana? Sino ang owners? Ito ba ay eksklusibong property ng namatay o may kapwa pa siya tagapagmay-ari dahil ito ba ay conjugal, no? Lagi natin tinatanong, is this conjugal or is this exclusive property? Paano natin malalaman kung exclusive o conjugal ang property ng isang taong namatay? Ibig pong sabihin, no, kapag ka po wala silang prenuptial agreement or natanggap nila ang property during the marriage, no, ito po ay eksklusibong property ng taong namatay. Gayunman, kung halimbawa naman po ito ay natanggap bago sila ikinasal at ikinasal sila after August 3, 1988, ito po ay pagmamay-ari nila, no? Kung tinanggap ito prior to the marriage at ikinasal sila after or on or after August 3, 1988, ito po ay anong tawag doon? After kung before the marriage, no? Ito po ay ibig sabihin ay pagmamay-ari ng mag-asawa and therefore bagaman at mana po ito
ay paghahatian muna ng mag-asawa bago pa maging subject ng manahan. Dos Compañeras. Meaning to say, kung ito po ay conjugal asset, no, nangangahulugan po na hahatiin muna ito sa mag-asawa bago pa maging subject ng manahan. And kung ang ibinibenta po sa inyo ay buong property, kailangan po, no, na may perma ng asawa at ng mga iba pang mga tagapagmana dahil, no, hindi po maaaring maging inyo ang buong property bagaman at binayaran nyo ng buo kung hindi po pumirma ang lahat ng nagmamay-ari nito. Dos Compañeras. Maganda din pong malaman kung kailan namatay ang original na may-ari, yung nagmamay-ari nito, yung pinagmanahan ng seller. Bakit? Dahil syempre meron po itong mga tax implications. Mabuti na lamang kung maa-avail po ninyo ang tinatawag na estate tax amnesty dahil hindi po ninyo maililipat sa inyong pangalan bagaman at magbayad kayo ng capital gains tax, although hindi rin po tatanggapin basta-basta dahil kung binili ninyo ito ang property after mapagmanahan, no, ng mga heirs, kailangan po rin ninyong isettle ang estate tax bago pa makapag-issue ng e-car or electronic certificate authorizing registration. Dos Compañeras. Ang sabi ng Kenneth, naku, magpapakasal muna kayo bago kayo tumanggap ng mana. Ay tama. Bakit? Para manatiling sa inyo lang ang property dahil kapag ikinasal muna, kapag tinanggap or minana ninyo ang property bago kayo ikasal, kayong dalawa na ang nagmamayari. Take note lamang po na ang pagmamana, no, ay nangyayari sa oras ng kamatayan and therefore may say, wala kayong say as to kung kailan ito ipamamana. Although, syempre, mangyayari lamang ito kapag ikinasal kayo. Mangyayari lamang ito kapag kayo ay tawag doon. Kenneth, ginugulo mo ako eh. Ganito, tandaan, no? Dapat po ay ikinasal, natanggap na muna, kapag po natanggap ninyo ang property bago kayo ikasal, no? Ibig pong sabihin kayong dalawa ang nagmamay-ari. Although, may pagkakataon po kasi, no? Matagal ng patay. Tapos ay ngayon lang kayo magpapakasal. Tapos ay after nyong ikasal, saka ninyo hahatiin ng property. Ito pong property na ito ay mananatili pa din na kayong dalawang nagmamay-ari bagaman at nailipat lamang ang title after na ninyong ikasal. Kasi ang reckoning period, no, again, nangyayari ang pagmamana kapag ka po namatay ang isang nagpapamana. Dos Compañeras. Napaka-crucial, ano, kahit nga ako naku-confuse kaya kailangan kong diretso yung aking frame of thought, no? Hindi na di-disturb dahil crucial po yung pagtanggap ng mana, crucial din po yung kailan namatay. Napakahalaga po na matingnan natin kailan namatay, no? Hindi yung kailan nalipat ang title kasi may pagkakataon, ano, hindi naman nililipat ng iba, no? Nakailang henerasyon na. 'Di ba? 'Yon. Dos Compañeras. Anyway, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ilan po munang mga paalala. Magandang gabi. Aba, nagpaparamdam. Sniper at syempre Gael at Miss Lucia Lobos Siervo Bravo. Magandang gabi po sa inyo. Again din si Merlinda Abolencia at Christian Maak Monreal. Gemeline Nabas Cruzado, nanonood din si Nanay Tita Meli, magandang gabi sa iyo, and Andy Marquez. At saka syempre yung iba pang mga nanonood, Marites Liedo. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras para batiin si Ma'am Teresa Arce at ang kanyang anak na si Alan Arce. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Kumpanyeras po. Nagbabalik kasama nagsasalang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ang mga dapat tandaan kung bibili ng lupang mana ng seller. Okay, bakit po importante kung kailan namatay yung pinagmanahan ng seller? At bakit din importante kung kailan ikinasal ang
seller. Bakit? No? Kasi po, no, chances are, no, kapag ka po hindi ninyo nakita at tiningnan itong mga aspetong ito, itong facts na ito, baka po kasi hindi kung sakasakali po na ito ay conjugal property, baka po kasi hindi nyo hingan ng signature yung asawa, no? Ay ang asawa po kailangan nakapirma kapag conjugal ang property. Bakit? Kasi po ang asawa kung hindi nagbigay ng pahintulot at hindi nakapirma sa deed of sale, ay maari po niyang ipadeklara, no, na walang bisa ang naging bentahan sa loob ng 5 taon after ninyong magkabentahan. Dos Compañeras. Ay paano kapag ganito, no? Mahihirapan na kayo. Baka hindi na ninyo makuha yung inyong pinagbentahan nang hindi pumupunta sa korte. Ay lugi po kayo noon. Tapos pupunta pa kayo sa korte. Imagine the abala at the same time. Yung yung gastos pa din dahil pupunta kayo sa korte. Syempre, initially, magbabayad kayo sa inyong abogado. Meron siyang professional fee, meron siyang, meron siyang appearance fee, tsaka yung iba nag-charge pa ng fees per document. So, malaki pong gastos. Although, later on, pwede naman ninyo itong ipakarga doon sa seller, baka dumating yung panahon na parang halos wala ng value ang pera, napakaliit na ng value ng pera ninyo. Di sana, no, hindi na lang iba ng property ang binili nyo. That way, kumita pa yung pera ninyo at o kaya ay tumaas na ang value ng property na binili ninyo. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa iyo, Rexon Fernandez, nanonood sa atin sa Coyapo, Nueva Ecija. Renato Botalon, magandang gabi. Sabi niya marami daw siyang natututunan. Nanonood siya dyan sa Laguna. At saka totoo, ako nagcha-charge ako ng coffee. O sa bagay, madalas naman kasi pakapil ang ayos na ako. Ngoyang Montes, ganyan din, Olga Marie Festin, mabunga, magandang gabi sa iyo. Etong si Gael, sabi niya huwag magpasakal. Kasal pala. Magandang gabi din sa'yo, Lucia Lobos Bravo. At syempre si Senderio, Sendoro. Okay. Nasaan na daw si Attorney Cam? Si Attorney Cam po ay nanganak at magbabalik siya siguro mga 3rd week or bago magkatapusan ng Abril dahil ini-exhaust po niya yung 105 na maternity leave. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Jam, dyan sa Edmonton, Alberta, Canada, at Peter Albia. Yung mga nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Again, balikan po natin ang ating talakayan. No? Mahalaga po yung kailan namatay dahil yun po ang determining factor, no? Reckoning period para malaman ninyo yung kailan na-acquire ang property. At syempre, kakambal nito kung kailan ikinasal or nag-asawa ang seller, kung siya ay may asawa na. Kung wala naman, walang problema. Ang tatandaan nyo lang po, kung kailan namatay ang seller, kasi titingnan nyo din, paano naman ang estate tax? Unless, of course, you avail of the estate tax amnesty na hanggang August 14, 2025. Dos Compañeras. 2024 na ngayon, di ba? Di less than more than a year na lang ang pag-aasikaso. Take note po, matagal pong mag-asikaso ng estate. Ayan. At ang next question ilan po ang tagapagmana? At ilang yung binibili po ba ninyo, yung mana lang niya exactly or portion lamang ito ng isang malaking property? Kasi baka po 10 ang tagapagmana, yung isa lamang doon ang nagbibenta sa inyo. Take note po, may tinalakay tayo few nights ago tungkol sa mga kailangang notices, no? Kailangan po na notice doon sa kapwa niya tagapagmana dahil, sinabi pa natin, kapag undivided share ang ibibenta ng isang tagapagmana, kailangan po ng notice doon sa kanyang kapwa tagapagmana. Otherwise, pwede pong bilhin muli, baka at nagkabayaran na kayo, no? Pwede pong bilhin muli ng kapwa niya tagapagmana ang nabili
sa inyo kahit pa siya na ang nagmamay-ari supposedly ng property na ito. Dos Compañeras. Mark Enriquez nanonood sa atin sa Milan, Italy. Magandang gabi po sa inyo. Gayon din sa mga nanonood pa sa atin dyan sa Hong Kong. Okay, balikan po natin ang ating talakayan, no? Again, mahalaga po na malaman natin kung yun ba ang binibili natin ay portion lamang ng isang buong bloke ng property o isang buong property. At kung isang buong property at several heirs, no, dapat pong nakapirma ang lahat ng mga tagapagmana doon sa inyong deed of sale. Kung hindi man, no, dapat ay may special power of attorney ang seller na nagsasabi na ipinapayahin tulutan siya, no, binibigyan siya ng kapangyarihan ng kanyang kapwa tagapagmana na ibenta ang property. Dos Compañeras. Kung portion lang naman, again, we go back to our previous discussion, no, na dapat po, no, dapat po ay ang binibili natin ay meron ng subdivision plan at clear ito, no, clear na yung portion na mapupunta sa inyo. Kasi halimbawa po, 1 hektaryang lupain, no, 4 ang magmamana. So ibig sabihin, 2,500 square meters kayo, no? Kaya lang, ang problema, no, alam naman, established na 2,500, which part, no? Kasi may pagkakataon na bentahe yung nandun sa harap dahil malapit sa highway. Siyempre, mas mahal ang halaga nito kapag ka nasa likuran o may sapa pa. Naku, delikado na, di ba? Dos Compañeras. So yung iba, chances are mag-aagawan yan dahil, commercial space yan. Di ba? So mahihirapan na ang ating buyer kapag ka po halimbawa yung undivided portion tapos undivided portion lang ang binibili pagkatapos ay wala pang malinaw or approved subdivision plan at wala pang assignment ng kada bahagi o kada portion doon sa mga individual heirs. Dos Compañeras. Mahalaga din pong malaman kung meron na bang settlement of estate. Kapag ka po may settlement of estate, dapat po syempre meron na itong kahit pa paano e-car na bayaran ng estate tax. Ayan. At importante din pong malaman, halimbawa kung wala pang subdivision plan, no? I-clear mo din sa seller sino ang magpapa-subdivide, no? Kasi napakalaking problema kung ikaw naging co-owner ka, humalili ka doon sa seller, 4 kayong maghahati-hati, no? 3 tagapagmana pagkatapos ikaw kapalit noong 1 tagapagmana nila dahil binili mo na yung 2,500 square meters. Paano ang subdivision, no? Sino ang magpapa-subdivide dito? Sino ang gagastos para sa geodetic engineer? Tapos, sino ang magpa-process ng mga clearances or dokumento sa DENR? Mahalaga din po na pag-usapan ninyo ang timeline. Alam nyo din dapat sino ang naghahawak ng title. Kasi yung tinatawag nating mother title. O kasi kung halimbawa ang isang property ay covered lang isang title, pagkatapos 4 or ilang piraso or ilang tao kayong maghahati dito, ay paano na, no? Take note, no? Kapag ka po nabili ninyo ang property at gusto ninyong ipalipat ito sa inyong pangalan, no? Kailangan po ninyo ng original na kopya ng owner's duplicate, no? Owner's title. Dos Compañeras. Pag-usapan din, halimbawa pong hindi pa settled ang estate, paano ang babayaran sa estate tax? Paano? Sino ang magbabayad ng capital gains tax at ng documentary stamp tax? Napakarami pong mga questions na dapat ninyong masagot, no? Bahagi po ng due diligence kapag ka ang binibili ninyong property ay mana, mas mahirap pa syempre kung unsettled ang estate, mas mahirap pa kung there are several heirs, no, na may-ari ng property na co-owned ng mga heirs ang property, at lalong-lalo na kapag ka ang isa po sa mga tagapagmana ay namatay na. Yun. Dos Compañeras.
komplikado po so as much as possible kung pwede yung walang complication ng bibilhin natin, doon tayo para iwas disgrasya sa ating datong. Dos Compañeras. Marami kang pera pero hindi ka nag-iingat, baka maubos yan, di ba? Nakakatukso pa naman yung bibenta sa iyo ang property, tapos mura lang, pagkatapos dahil mura ay natutukso ka pero hindi mo na-investigate, hindi mo na-inspect ang property. Iba pa pag-usapin kapag doon nakatira yung isa at may nagsasopang, di ba? Yun ang malaking problema pa. Dos Compañeras. Kung nag-iisa lamang po ang tagapagmana at hindi pa settled ang estate, tulungan nyo na lang siya, Paano? Mas madali ito. Bakit? Affidavit of self-adjudication lamang ang dokumentong kailangan ninyo. Provided, of course, na ito lang ang solong pagmamana. Bakit? May pagkakataon po kasi na nandoon na sa apo. Nagmula pa kay lolo, minana na ni anak, pagkatapos nandun na sa apo na level ang manahan, pero hindi pa nasisettled yung estate mula kay lolo papunta kay tatay at ngayon binibili mo kay apo dahil namatay na din si tatay. Dapat po ay malinaw, settled, yung previous na pagmamana, otherwise ay kawing-kawing po na problema ang ina-assume ninyo. Dos Compañeras. Siyempre, again, yung notice sa co-owners o kung hindi man. Halimbawa pong solong tagapagmana, affidavit of self-adjudication lang, pero yung notice din doon sa adjoining owner. Bakit? Kasi sinasabi po ng batas, yung katabing lote mo, yung may-ari nito ay entitled na ma-notify na ibinibenta ang property kung ang property niya ay hindi lumalagpas ng 1 hektarya. Yun. Sinasabi po kasi na dapat binibigyan ng pagkakataon na pa-expand ng katabing lote mo yung property niya. Kaya nire-require na mabigyan siya ng 30-day notice para bigyan siya ng pagkakataon na bilhin ang iyong property. Yung tinatawag na right of first refusal. Dos Compañeras. I hope you're following me. Napakahalaga po ng mga detalyeng ito. Otherwise, kung hindi po natin papansinin sa ating pagbili ng property, mahihirapan po tayo sa pag-ayos ng dokumento para mailipat ang title ng property sa ating pangalan. Kung nag-iisa lang nagsusolo ang tagapagmana, affidavit of self-adjudication, mabilis lang po ito. But of course, syempre, tinalakay na po natin yung proseso sa pagsisettle ng estate, Nagkakaroon po ng publication ng affidavit of self-adjudication or extrajudicial settlement of estate to ensure na yung mga co-heirs na baka hindi nasali sa pagsisettle o kaya yung mga creditors o yung mga pinagkakautangan ay mabigyan ng pagkakataon na habulin o i-assert ang kanilang claim, dahil karapatan din po nilang mabayaran muna sa pagkakautang ng namatay bago maging subject ng manahan ang property na kanilang iniwan. Dos Compañeras. Kapag po 2 or more ang mga tagapagmana, ito po ay either extrajudicial or judicial settlement of estate. Napakahalaga po nito, Otherwise, hindi pa rin po ninyo maaasikaso ang paglilipat ng title sa inyong pangalan. Attorney, bibilhin ko na talaga Desidido na po talaga ako. Pwede po bang extrajudicial settlement of estate with sale? O kaya naman ay affidavit of self-adjudication with sale? Yes. Pero pag-usapan pa rin ninyo, paano ba yung estate tax, capital gains tax? At syempre, kung ikaw na, sasabihin mo, kaya ko na yan, ako na ang bahala dito. Basta pag-usapan natin, ibaba na lang natin yung presyo. Dahil, or kasama na sa bentahan natin, yung magagastos. Dapat po ay malinaw po sa inyo ito. At the same time, meron kayong special power of attorney para mag-asikaso ng settlement
of Estate. Dos Compañeras. Kaya lang, no, dapat mapapirma mo siya sa lahat ng mga dokumento. Ayun. Okay, may first question po tayo. Sabi po ni Marivic, ask ko lang po, binigay sa akin ng kapatid ko ang lupa niya bago siya namatay. Nasa akin na po ang kopya ng titulo. Gusto ko po sanang i-transfer na sa pangalan ko ang title kasi po hinahabol ng asawa at anak kahit hiwalay na po sila matagal na. Ano po ang gagawin ko? Dos Compañeras. I hope, no, na ito ay may deed of donation, no? Dahil sinabi po natin, kapag ka po ganito, bigay ng real property, dapat po ay ang donasyon ay nasusulat at in a public instrument. At the same time, tinanggap ninyo during the time na buhay pa yung nagbigay sa inyo. Pero, ang tanong, sino po ba ang nagmamay-ari ng property? Ito po ba ay solong pagmamay-ari ng nagbigay sa inyo? O kasi sinabi ninyo may asawa pero hiwalay, meron ding anak, no? Kapag ka po halimbawa ito ay conjugal property, kahit hiwalay na sila, wala pong kapangyarihan ang asawa na i-donate ang conjugal property. Dos Compañeras. Ngayon, halimbawa po kahit naibigay na sa inyo ang kopya ng title, kung hindi po documented o kaya naman ay hindi ito solong pagmamay-ari o hindi ito exclusive ng nagbigay sa inyo, ay wala pong silbi ang pagbibigay na ito kahit pa nasa inyo na ang kopya ng property. Ng title ng property. Dos Compañeras. Meron po tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, anong dokumento ang kailangan sa settlement of estate kung solo or nagsosolo ang tagapagmana? Ipadala po sa akin bilang private message sa Attorney Rina second na page. Although dapat po ay nakafollow kayo sa DZRH News, pasensya na kayo. Sa akin po ipapadala dahil hindi ko po na-access yung messenger ng Dos Compañeras, no? But requirement po na nakafollow po kayo sa amin para po kayo manalo. Doon naman po sa nag-follow up ng screenshot, no? I-remind ko po si Sherwin. Hindi po ako ang sisingilin dahil hindi po ako naghahawak ng pondo, pero si Sherwin Bata Alfaro po ang in charge, no? Kasi may nagmumura na sa akin. Dahil hindi ko daw pinapadala yung hinihingi niya. Pasensya na ho kayo ha. I-remind ko po si Sherwin. Pero lahat po ng yan, no? Nagkaroon lang tayo ng problema sa bangko pagta-transfer from the bank to GCash. So, kung hindi pa po ninyo natatanggap, paki-message, ipa-follow up ko rin po kay Sherwin. Pero wag naman kayo magmumura. Dos Compañeras. Dahil ang primary purpose naman po natin, Sherwin, minumura na ako nang hindi pa napapadalhan. No. Nagsisimula na po siya na magpadala. Kaya wag po ninyo akong murahin. Oo, kasi Balikad, umupo ka, salita ka nga doon. At ako ay minumura ng iba. We'd like to take this opportunity para mag-apologize sa public dahil yung last week nagkaroon ng trouble yung Metrobank at saka yung GCash. Mm-hmm. So nagkasunod yung trouble nila until etong late weekend. Mm-hmm. Then ngayon po okay na, nagsisimula na kami mag-send uli ng mga prices po. So please be patient po. Naka-record po lahat at lahat po ipadadalan po. At saka dahil napakarami po dami, nanalo, sobrang dami. Iniisa-isa po yan ni Sherwin. Kasi kinakailangan po namin yung reference number. Kasi hindi po basta-basta magsasend lang kami. May reference code po na kakailanganin ko po para naman sa liquidation po ng mga prices ninyo. O, tsaka yung kailangan din na-verify natin. Yes, kung GCash valid number yung ginagamit ninyo. Kasi pag hindi tumutugma at hindi po GCash number yung sinend po ninyo, hindi po nag-send. Oo. So, tsaka another thing, kahit pa valid GCash number yan, kailangan mo kasing tingnan kung yan talaga yung number. Baka isang number lang doon na mali ka ng pindot. May mga instances po na minsan nagamit na yung number, tapos ngayon nag-appear pa rin siya doon sa system na meron nang napadala sa kanya. So parang bine-verify po namin kung talagang binibase po dyan sa actual airtime, kung totoo nga nag-air nga yung ganong oras. Na thank you very much. Pag-participate. No? Salamat po at pasensya na. Tsaka si Sherwin po ang personal nagpapadala. So marami po kayo. Please be patient. Makukuha ko rin po yung yung maitatama rin natin siya ng real time. Yan. Yes, so yun po yung hinahabol natin na maging real time yung delivery ng prices po. So, take note po, napakaraming mga programa ito. Yan mula 3:00 na
madaling araw hanggang alas 7 ng gabi na promo. Kaya we're very keen na sinisili po namin na maigi yung ang proseso na mapabilis po lahat ng proseso na to. Yes, thank you very much, Sherwin Bata Alfaro. Yeras. Wag po kayong mawawala ng pasensya ha. Pasensya na po talaga at ganun talaga pag kakaproblema ng system. Plus the fact na napakarami po ninyong mga winners. Okay. Thank you very much din sa sabi niya, pambihira naman kayo, magmumura. Actually, oo nga, nanalo na naman kayo. Konting lang, pasensya. Kaya ako sinasabi ko po kung kailan ako magpapadala. Kaya lang kasi pagka po bangko ang nagkaka-trouble, no, yung sistema ang nagkaka-problema, mahirap pong sagutin kung kailan talaga. Okay, sabi niya, sana naman walang nagmumura. Common sense naman, hindi lang about sa cash ang promo na yan, kundi knowledge para mas maraming malaman ang mga tinuturo sa atin. Okay, thank you very much. Dos Compañeras. Si Ruth Trampe Abellano, ipadala po ninyo bilang private message. At paalala, no, wag po kayo magpo-post ng GCash number online, publicly, dahil pinangangalagaan din po namin ang inyong privacy. Okay, my next question, attorney, tanong ko lang po, no, kung may 5 hektarya ang paghahatian, may possibility ba na hindi mabigyan ng DAR ng clearance? Actually, sinasabi po kasi yung isang tao ay hindi pwedeng lumagpas ng 5 hektarya ang kanyang aggregate na lupain. However, no, may pagkakataon kasi na may lupa na siya, nagmana siya, no? Or meron din lagpas-lagpas because pinapayagan po ng batas na magreserba ng tigta 3 hektarya kada kanyang tagapagmana. So kung halimbawa po sa isang tao, may anak siya, no? Meron siyang 3 anak, tigta 3 hektarya, 9 hektarya na yon plus 5. Ibig sabihin, entitled siya sa 14. Kailangan lang pong malinaw kung bakit nagkaroon siya ng aggregate na agricultural land na ganun kalaki. Dos Compañeras. Ayan, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na araw dahil meron pong Administrative Order Number 4 Series of 2021, yung revised rules on the issuance of DAR clearances. No? Bibigyan pansin din po natin. Nora Abordo, magandang gabi. At syempre, Catherine, manifesting manalo po. Promise, hindi po ako magmumura. Thank you very much. And syempre, ito, my next question before we pause for commercial. No? Nagpirmahan po ng kontrata sa transaksyon ng lupa at notarized na pero nagbago po ang isip ng buyer kasi unfair daw po ang nasa kontrata. Pwede ba yun, attorney? As seller, mahirap na po para sa amin kasi nabawasan na po namin ang binayad namin. Salamat po sa sagot ninyo. Yun pong karapatan to rescind the obligation ay yung ibig sabihin umatras sa bentahan ay predicated doon sa violation ng mga reciprocal agreements, no? Kapag ka po halimbawa ay nagbago lang ang isip, wala naman pong breach doon sa inyong mga kasunduan. Kahit po sabing ay medyo parang unfair ito sa akin. Unang-una, bakit nagpirmahan kung sa tingin mo ay unfair, 'di ba? So hindi po yun pinapayagan unless you go to court and you find out perfectly valid reason para pahintulutan ang pag-rescind ng kontrata. Dos Compañeras. In fact, kahit po kung may halimbawa po may deed of absolute sale na, kahit pa hindi pagado yung buyer, no? Hindi po, sabi po ng korte sa Del Castillo Viuda de Mystica versus Nagyat, hindi po rescission ng contract o pag-atras sa contract ang remedyo. Ang remedyo is that you go to court at sabihin sa korte na judge, mag-specific performance, pakiutusan mo nga itong buyer na pagaduhan na ang bayad, ang purchase price sa akin, hindi aatras sa bentahan. And therefore, yun pong tanong ninyo, no? Pwedeng umatras dahil lang bago ang isip ng buyer kahit pa notarize na ang dokumento, bayad na ang lupa, hindi na po pwede ito. Dos Compañeras. At again, no, sa atin pong malakas anong dokumento ang kailangan sa settlement of estate kung nagsusolo ang tagapagmana, ipadala po sa akin without mura, ha? Matuto po tayo ng mga dissenting lingwahe, ano? Total naman, bahagi po ng isang civilized society at ng isang sibilisadong matinong tao ang hindi pagmumura just because hindi pa natatanggap yung kanyang premyo dahil bini-verify pa at dahil nagka-problema sa bangko. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Benjamin Cuaderno at maraming iba pa. Magandang gabi sa inyong lahat. Dos Compañeras.
Hindi ko na po ulitin ang topic dahil wala na po tayong oras. Pero magandang gabi, Rafael Cadil Jr., Rico Briones. Yung tinatanong niya, mahigit 40 years na sa lupa nila ang magulang nila. No? Yun po ang lupang tinitirhan. Ano po ang magandang gawin? Okay, kung ito po ay untitled, no, at wala pong ibang nagmamay-ari nito, ay maganda po, no, may tinatawag po tayong administrative titling. Ano? Balikan niyo po yung mga previous episodes, meron po akong point-by-point discussion, no? Step-by-step discussion kung paano nyo makukuhanan, mapatititulhan ng isang unregistered property na matagal na ninyong pagmamay-ari pero hindi pa ninyo nakukuhanan ng titulo. Dos Compañeras. Ngayon din, magandang gabi po Rico Briones, Ronald Vascos Rabino, Marcelo M. at maraming iba pa. Eto, bukas sasagutin ko po yung question ni L. Dags, pero ito po ay titingnan ko po ito, ini-screenshot ko po yung mga questions niyo. Meron ding question dito si Miss Maria Teresa Lazaro, sabi niyang ganon, ano po ang hakbang ng co-owners kung ibinenta ng isa sa mga may-ari ang buong property ng walang pahintulot ng lahat, demand na bahatiin? Of course, i-demand po ninyo na hatiin dahil valid po ang bentahan as far as yung share ng isang co-heir is concerned. Dos Compañeras. Kailangan daw ba ng extrajudicial settlement kapag magbabayad ng tax sa BIR? Residential po at nasa tax deck lang kami, walang title. Kahit po tax declaration lang, kung ito po ay mana, ibig pong sabihin, kailangan pa rin po ninyo na i-settle ang estate. Tsaka pa lang po ninyo mapapalipat ang registration sa tax declaration sa inyong pangalan. Dos Compañeras. Meron pong questions dito tungkol sa may muhon at sino daw ang nagbabayad sa notary ng deed of absolute sale. Sa pagpapanotaryo po, dahil ang may interest to keep the property documented is ang buyer po ang nagbabayad ng notaryo. Usually, ang notaryo po is 1/2 to 1%. No? 1/2 of 1% hanggang sa 1% ang notaryo. Dos Compañeras. Yung mga questions po tungkol doon sa ang dami pa pala mga questions pero naubos na po ang ating oras Dos Compañeras. At sa question na, itutuloy ko po ang discussion tomorrow na related pa din dito para mabigyan ko ng pagkakataon na masagot yung mga questions ng napakaraming questions tungkol sa lupa at sa mana. Pero sa ating pong DZRH Malakas promo, anong dokumento ang kailangan sa settlement of estate kung solo ang tagapagmana? Siyempre, affidavit of self-adjudication or sole heirship. Yun po ang tamang sagot. At ang nanalo, ang sagot po niya, affidavit of self-adjudication. Ipadala na inyong GCash number sa akin, Ginoong Jonas King. Congratulations sa iyo! Wala pong magmumuraha. Let's try to be decent and patient. Ayan. At syempre, dahil mga sibilisadong tao po tayo, mga professional, regardless kung ano man ang ating natapos or status sa buhay. Nakasama ko po tonight si J.M. Arroyo and nandyan ba si Boy Kulot? Nakita ko si Boy Kulot si Ray Taladro, and of course, ang aking mga online PAs, Miss Gael Enriquez and Kenneth Arevalo. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same station, same time, same channel, same frequency. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas. Kasama po si Miss Cheska at sinang doctor yung kasama mo, Cheska. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.